Nakakalungkot yung balita nitong mga nakaraang araw sa corruption sa flood control projects, no? Pero alam kong marami sa atin, alam naman natin na ganyan talaga ang nangyayari matagal na eh. Ewan ko kung ilang taon na kayo pero ako 40 anyos na ako mahigit. At sa tagal ko dito nabubuhay sa Pilipinas, alam ko na ganyan ang kalakaran sa gobyerno. Tama nga si Mayor Vico eh. Naging normal na siya at parang kahit tayong mga ordinaryong Pilipino, tinanggap na natin na kapag pumasok sa gobyerno ang isang tao, ay lalaki talaga ang net worth nila. Yayaman talaga sila at pag mayaman na sila bago pumasok sa gobyerno, lalo pa silang yayaman. Pero isipin mo, kung ikaw yung nasa sitwasyon na yun, yung ganon, halimbawa, nakapasok ka sa gobyerno, sa DPWH halimbawa, wala kang kaalam-alam. Pero imagine lang natin, hypothetical, imagination lang. Halimbawa, naging contractor ka, city engineer or congressman or taga-gobyerno, tapos may project. Tapos may lumapit sa'yo at nagsabi na, Boss, bibigyan ka namin ng ganitong halaga. Basta pirmahan mo lang tong kailangan sa project na to at kami na yung bahala. Tapos alam mong yung mga taga-gobyerno, yung taga-audit, yung mismong kontratista, alam mong lahat sila kasali sa kontsabahan. At alam mong malabong mahuli ka kasi lahat naman kayo involved eh. Pati yung dapat na taga-huli sana ay kasali din. Alam mo ako, kung magiging honest ako, siguro papayag ako eh. Pero yung mga less than 1% lang. Alam mo yun? Kurot lang. Kung alam ko halimbawa yung budget 100 million, siguro yung kukupit ako ng mga 200,000, 500,000. Nakaka-guilty na eh. Pero sige, para sa future ng pamilya ko, para may ipon kami at may maitabi, sige, pikit mata na lang, tatanggapin ko. At siguro kung ganun yung nahuli natin ngayon, kung nakita natin na kumuha lang sila ng 5%, 10%, o sige kahit 20% na, galing dun sa budget tas pinaghati-hatian nila yon. Ako baka, sige na, sana makontento na kayo ng pamilya nyo ha. At sa susunod, mas konti na yung kunin nyo or wag na talaga kayong magnakaw sa susunod. Pero hindi ganun yung nakita natin eh. Imbis na kurot, dakot eh. Dakma. Sobra-sobra. At para sa luho, halos na punta. Kailangan mo pa ba yung ganung kadaming luxury cars? Kailangan mo ba talaga yung ganung karangya na buhay? Over na over sa kasakiman. Tama si Jessica Soe. Ang naging problema talaga, kasakiman. Yung sobrang pagiging makasarili. Pero ideally, dapat wala talaga eh. Dapat zero ang ninanakaw sa gobyerno. Kasi tax natin yan eh. Pinagsasama-sama natin yung pera natin para mapatakbo ng maayos yung gobyerno at para makagawa ng mga proyekto na makakatulong sa buhay nating lahat. So dapat talaga sa ideal world, zero corruption dapat. Pero alam nyo, kahit sa mga bansang pinakamababa ang levels ng corruption, meron pa din. Wala pang bansa na zero corruption. Kasi kahit gaano kaayos ang sistema, may taong susubok lumusot para sa sarili nilang kasakiman. Kasi aminin man natin o hindi, parte talaga ng human nature ang kasakiman. Unfortunately. At makikita natin sa history yan, yung Roman Empire, nasakop nila halos buong Europa, North Africa, pati Middle East nung araw. At isang dahilan sa pagbagsak nila ay yung malawakang korupsyon. Naubos yung yaman nila. Mga opisyal ng gobyerno, mga generals at mga mayayamang elitista na patuloy na nagnakaw at nagpayaman imbis na palakasin yung gobyerno, katagalan sila mismo nag-away-away hanggang sa tuluyan na silang sakupin ng mga barbarians. Yung Spanish Empire na dating pinakamayaman sa mundo dahil sa nakukuha nilang gold at silver mula sa Amerika, humina dahil sa katiwalian. Yung kasakiman ng mga opisyal at hindi maayos na pamamalakad, unti-unting nagpabagsak sa kanila. Yung Soviet Union ganun din. Katiwalian, korupsyon, palpak na gobyerno, yumaman yung mga lider at opisyal habang naghirap yung mga mamamayan hanggang sa tumiwalag na yung mga kasali sa USSR noon hanggang sa nagkanya-kanya na sila. At napakarami pang ibang storya ng mga naging dahilan ng pagkasira o pagbagsak ng isang tao o ng isang gobyerno o bansa ay kasakiman or greed. Yung konstitusyon natin dito sa Pilipinas, alam naman natin lahat yung konstitusyon, yan yung pinakaugat ng lahat ng batas natin. At yung Philippine Constitution ay malaking pagkakapareho sa US Constitution sa Amerika. Idol natin sila eh. Doon natin binasa yung malaking part ng Constitution natin. At alam nyo ba na kahit hindi binanggit mismo yung salitang greed or yung kasakiman sa US Constitution, isinaalang-alang nila yung natural na pagiging makasarili nating mga tao. Pero walang masama sa pagiging makasarili.
Yung uunahin mo yung sarili mong pangangailangan or yung sarili mong kapakanan ng pamilya mo bago yung ibang tao. Walang masama doon kasi lahat tayo gustong umasenso, gusto natin ng komportableng buhay, so okay lang yun. Ang masama ay yung sobrang pagiging makasarili, yung kasakiman. Yun na yung greed. Yan yung walang kabusugan. Yan yung kahit sapat na yung meron sila, kukuha pa rin ng kukuha kahit makasama na sa iba. Dito pumapasok yung negative side ng pagiging makasarili. At dahil matatalino yung gumawa ng konstitusyon at alam nila na natural nga sa tao yung pagiging makasarili at may tendency talaga tayo na sumobra at umabuso at maging ganid at sakim, sabi ni paring James Madison, ambition must be made to counteract ambition. Ano daw? Ha? Sa Tagalog, dahil understood na nga na ang mga nasa gobyerno ay palaging uunahin yung sariling interes nila. Kasi nga, dahil nga tao nga rin sila eh. At ang tao ay natural na makasarili. Yung kasakiman, yung ambisyon, yung kagustuhan ng kapangyarihan, nandyan talaga. Kaya kailangang ayusin yung sistema para yung bawat parte ng gobyerno ay may kapangyarihan na pigilin at limitahan ang isa't isa. Kaya may sistema ng checks and balances na tinatawag. May pulisan, kumbaga. Yung Congress, gumagawa ng batas. Yung presidente, pwedeng i-reject yung batas na yon. Yung presidente, pwedeng magpatupad ng isang batas. Pero yung Kongreso, pwedeng kontrolin yung pondo at pwede ding mag-impeach ng presidente at iba pang mga opisyal. Yung korte, pwedeng sabihin na yung ginagawa ng Kongreso or ng presidente ay unconstitutional or hindi naaayon sa batas. Sabi pati ni paring James na if men were angels, no government would be necessary. Diba? Kung tayong mga tao ay kasing bait ng mga anghel, hindi na kailangan ng gobyerno. Kasi wala nang sakim, wala nang sobrang makasarili at walang gahaman. Kaso, hindi nga ganun eh. So ito ngayon ang tanong. Kung meron na pala sa batas natin na paraan para mapigilan ang sobrang pagiging makasarili, yung kasakiman, bakit may korupsyon pa din? Bakit ang dami pa ding nakakalusot at naging kultura pa ang pagyaman ng mga nasa gobyerno at mga kontratista sa gobyerno dahil sa kurakot? Simple lang ang sagot at alam na siguro nating lahat ngayon kung ano yun. Kasi yung mga dapat na maging taga-check, yung mga dapat na pumulis sa mga anomalya, sila mismo ang kasali sa bigayan. Sila mismo kasali sa korupsyon na dapat na sila yung humuhuli. So kahit gaano kaganda yung batas ng checks and balances na meron tayo, kung sumobrang yaman na ang isang tao, sila na mismo yung nasa gobyerno. Yung kamag-anak, yung kaibigan, anak, o yung mismong kontratista, sila na mismo yung nakaupo sa gobyerno. Yung gobyerno kasi natin, sila dapat yung seguridad. Sila dapat yung pumipigil sa kurakot. Sila dapat yung pulis natin eh. Pero paano kung yung mayamang kontraktor, sila mismo yung gobyerno? Or kakilala nila o yung kaibigan nila yung nasa gobyerno? Paano na? Ayun. Yun nga. Ayan, yan na. Parang hopeless, no? Pero wag tayong mawalan ng pag-asa. Kung napakalalim man ng ugat ng korupsyon sa atin dito sa Pilipinas, hindi ibig sabihin ay wala na tayong pag-asa. Kahit naging kultura ng pagnanakaw sa gobyerno, pwede pa rin nating mabago ang kultura. Matagal nga lang. Pwedeng abutin ng taon, dekada, or henerasyon pa. Pero ang mahalaga, kailangang umpisahan. Una, tignan natin siguro yung ginagawa ng mga bansa na mababa ang korupsyon. Kasi sigurado may mga tao din sa kanila na ganid eh, nasakim, na walang pakialam sa kapwa. Pero ano kaya yung mga ginagawa nila para hindi maging masyadong talamak ang korupsyon sa kanila? Number 1, transparency sa gobyerno. Bukas at madaling makita ng publiko kung saan napupunta ang buwis at budget. Walang sikreto, lahat pwedeng i-check online. Sa Finland at Denmark halimbawa, halos lahat ng gastusin ng gobyerno at kahit ng sweldo ng mga tao sa gobyerno ay public information. Sa Finland, yung mga tao sa kanila pwedeng mag-request ng income at taxes ng kahit sinong tao, kahit mga opisyal ng gobyerno. Ibig sabihin, kung may politiko na biglang yumaman tapos hindi tugma sa sahod niya, madaling makita at mabubuking agad, di ba? Sa New Zealand, may website kung saan nakapost lahat ng government contracts, pati budget allocations. Halimbawa, kung bibili yung gobyerno nila ng bagong computer para sa schools or magpapatayo ng building, makikita ng lahat kung magkano ang kontrata, sino ang supplier, sino yung contractor at kailan matatapos.
Hindi lang yun. Paano sa tingin nyo nila nalalaman kung tama yung nilalagay na numero online? Kasi mamaya magkaroon tayo ng ganyan dito sa Pilipinas pero doktorin lang yung impormasyon. Wala ring sense yung website kung yung maglalagay ng detalye doon is nasusuhulan din. Eh di balik na naman tayo sa ganung problema. Kaya sa kanila may mga independent bodies na nagche-check kung tama yung mga pinopost doon sa mga government website. Kaya importante, yung nag-o-audit or yung nagpupulis matino dapat. Sa kanila may auditor general, ombudsman, may mga grupo at media na nagsisilbing pulis para masigurado na hindi propaganda at yung mga pinopost ng gobyerno sa online website ay totoo at tama. At oo, dito sa atin sa Pilipinas, meron din tayo niyan. Meron tayong Commission on Audit, yung COA. Sila yung madalas na naglalabas ng mga overpriced projects, mga ghost employees, or mga kahina-hinalang mga kontrata. Meron din tayo nung Office of the Ombudsman. Sila yung nagsampa ng kaso sa ilang mga senador nung PDAF na pork barrel scandal, kung naaalala nyo. At meron din tayong media na nag-iimbestiga. Alam naman natin lahat yung Rappler, yung ABS-CBN, yung GMA. Meron ding mga NGO na naglalantad ng mga anomalya. So pag tinignan mo yan, parang hindi natin problema yung magbabantay, no? Parang okay naman yung mga institusyon at yung mga magpupulis. Nandyan naman sila eh. Pero ang problema sa atin dito ay yung pagpapatupad ng batas at ng parusa. Yung kapangyarihan ng mga institusyon na yan na kapag malaking tao yung babanggain nila. At yung pagpupursige hanggang sa matapos yung kaso at may makulong at may managot. Minsan, kahit may nakikitang katiwalian, kahit may audit findings, walang sapat na aksyon, lalo na kapag malaking tao yung sangkot. Bigla na lang nawawala, natatabunan ng ibang issue hanggang sa makalimutan na. O kaya, nagiging politika yung usapan, yung ombudsman pati yung justice system natin. So imbis na mag-focus dun sa mga ebidensya at patunayan na inosente sila, sinasabi pinupolitika lang daw sila. Lumalayo ng lumalayo yung usapan sa tunay na issue hanggang sa matabunan na ng ibang balita, hanggang sa makalimutan na. Yung media natin, tsaka yung mga ordinaryong taong lumalaban, minsan nasasakal ng harassment or tinatakot sila. Yung iba naman nasusuhulan para manahimik hanggang sa mawala yung issue, matabunan na ng ibang balita hanggang sa makalimutan na. Ganyan lagi yung nakikita kong pattern at alam kong napapansin nyo din yan. Pero kung itong parte na to ng transparency at yung mga problema sa mga tagabantay natin ay masolusyonan natin, ang laking bagay na yan. Diba matagal nang may mga nagsusulong at gustong istriktong maipatupad yung transparency dito sa Pilipinas. Pero sino may ayaw? Kadalasan yung mga nasa gobyerno mismo. Kasi daw baka daw magamit laban sa kanila yung impormasyon dun. Nakakapagtaka naman yun kasi kung kaya mo namang ipaliwanag yung pera mo o yung yaman mo, wala namang nakakatakot dun eh. Kasi wala namang masama maging mayaman eh. Lahat tayo may karapatang yumaman at maging maginhawa yung buhay at mabili yung gusto natin. As long as galing sa malinis yung yaman mo. Kung illegal galing or sa mali, kung sa pagnanakaw galing yan, yun ang problema. Isa pang ginagawa ng mga bansang mababa ang korupsyon ay nagbibigay sila ng mataas na sweldo at tama na sahod para sa mga public officials nila. Sa Singapore halimbawa, Prime Minister ng Singapore parang presidente nila. Ang sweldo niyan malaki pa sa sweldo ng presidente ng Amerika. Bakit? Kasi ang rason ng gobyerno nila ay kung yung mga pinakamagagaling sa pribadong kumpanya nagtatrabaho ay milyon yung kinikita, dapat halos kapantay din ang kita ng mga yon ng mga tao sa gobyerno para hindi sila matuksong tumanggap ng lagay or lumipat sa private companies. Kumbaga, mababa ang dahilan para magnakaw pa kasi sapat na sapat yung kinikita nila sa posisyon nila. Pero alam kong hindi madali to kasi Pilipinas to eh. Mahirap na bansa tayo eh. Parang ang hirap naman na i-justify na bigyan natin ng mataas na sahod yung mga politicians at yung mga tao sa gobyerno kasi nga, mahirap na bansa tayo eh. Pero ang problema, mataas ang tukso sa lagay-lagay, sa kickbacks at sa padulas. Kasi sasabihin nila hindi sapat yung binabayad sa kanila. Kaya parang ganun din eh. Or mas malala pa. Kasi titipirin natin yung sweldo nila. Tapos mag-under the table naman na diskarte. Nakukuhanan pa din yung pera ng bayan sa illegal na paraan. So parang ganun din. Pero mahirap talaga to. Pero kung ako yung tatanungin mo, ganun nga, siguro pantay. Siguro pantayin natin yung sweldo ng taga-gobyerno sa sweldo ng katumbas na posisyon sa private company para maakit natin yung mga magagaling na Pilipino para magtrabaho sa gobyerno. Pero yun nga, hindi pa din mawawala yung sakim, yung gahaman na tao. So meron at meron pa ding magiging korap kahit lakihan natin yung sweldo nila. Pero yun nga, mas malaki yung chance na hindi na sila mangurakot dahil sasabay na yung kita nila. Next, yung malakas na batas laban sa korupsyon. Kung may mahuli,
Mabilis at malinaw dapat yung parusa. Kahit sa matataas na mga posisyon, walang kawala. Sa Singapore, halimbawa, si S. Iswarat. 2023 nasangkot sa kaso ng pagtanggap ng regalo galing sa isang bilyonaryo. Cabinet minister siya. Parang cabinet secretary sa atin. Pero 25 years siyang nagtrabaho sa mataas na pwesto ng gobyerno nila. Tinanggal siya sa pwesto at nahatulan ng kulong ng 1 taon. Napakalaking balita sa kanila nito kasi siya yung kauna-unahang dating cabinet minister sa Singapore na nakulong dahil sa mga kaso ng korupsyon mula pa noong 1975. So history sa kanila yung kabulastugan na ginawa nitong si S. Iswarat. Sa Hong Kong, si Rafael Hui, former chief secretary, nakulong ng 7.5 taon dahil sa pagtanggap ng milyong-milyong suhol mula sa mga property developers. Sa South Korea, former president sa dating presidente, Park Geun-hye at Lim Yong-bak, ganun yata basa dyan eh. Pareho silang nakulong dahil sa korupsyon at abuso sa kapangyarihan. Yung isa 25 years, yung isa 17 years. Makikita mo doon kahit presidente pwedeng makulong. Yung mga bansang talagang mababa yung level ng korupsyon, wala akong makitang malaking kaso kasi nga mga honest sila eh. Pero minsan may minister sa Norway na nag-resign agad after mabalita na nagpunta siya sa bansa ng Iran nang hindi nagpapaalam sa prime minister. Hindi korupsyon yun. Pero big deal sa kanila kasi yung tiwala ng taong bayan. Sa kanila kasi considered na high-risk country ang Iran. So delikado sa pag-espiya, sa pag-blackmail or sa pag-influence. So hindi siya sumunod sa security protocol nila. Yun kasing tiwala ng publiko napakalaking bagay sa politika ng mga Scandinavian countries kagaya ng Norway, Denmark at Sweden. Sana all, no? Dito sa atin, na-break na yata halos lahat ng rules nakapwesto pa din at proud pa. Dito sa atin, mahuli man, napakatagal ng proseso. May makulong man, sandali lang, tapos VIP treatment pa. So napaka-importante talaga na may matibay na paninindigan yung mga leader ng gobyerno na labanan yung korupsyon. Dapat seryoso sila at hindi politika lang. Importante din na may mga ahensya na talagang malaya at hindi kayang impluwensyahan ng politika at mga politiko. Para walang sacred cows kahit sino, kahit presidente dapat pwedeng kasuhan at makulong. Malinaw, at yung pagpaparusa ay mabilis at sigurado. At sa tingin ko pag nangyari yan, magiging dahilan ng takot yan ng mga tiwali tsaka yung mga gustong maging tiwali. At panghuli, at isa sa pinakaimportante, ay yung kultura mismo natin. Dapat, sa batang edad pa lang ng mga Pilipino, tinuturo na yung pagiging tapat at patas. At sa tingin ko, ginagawa na natin yan eh. Pero kahit ituro man natin yan sa mga bata, kung yung makikita naman nila sa labas ng eskwela ay puro tiwali, manggugulang at mga manggagancho sa gobyerno, wala. Useless. Kaya dapat yung kultura ng honesty, yung pagiging tapat, ay makita ng mga bata sa atin mismo. Kasi kung halimbawa nagtatrabaho ka sa gobyerno, tapos nakikita ng anak mo isa kang korap at mayaman kayo dahil sa pagnanakaw, paano na? Kung ordinaryong tao ka naman at botante ka, tapos nakikita ng anak mo na sinusuportahan mo or binoboto mo pa yung korap na kandidato, paano na? Kaya malaking hamon sa atin lahat to eh. Pero posible. Posible pa rin sa tingin ko. Kung siguro magsisimula tayo sa sarili natin at ipapakita natin sa mga anak natin na pwede tayong mamuhay ng tapat, patas at marangal, dahan-dahan, pwedeng mabago yung kultura. Kung matututo tayo at magiging matalino sa pagboto, yung hindi tayo madaling mauto at susuportahan lang natin yung mga leader na may malasakit at yung mapapagkatiwalaan. Sa tingin ko may chance na unti-unting kumonte or tuluyan nang mawala yung mga korap sa gobyerno ng Pilipinas. Mahirap o matagal, malamang ilang henerasyon pa. Pero hindi imposible. Kayo, ano sa tingin nyo? Salamat sa panonood.